tingnan natin yung mga halogens. So, ang halogens, they belong to group 17 of the periodic table of elements, and these include fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Yung halogen, it comes from Greek and it means salt former because these elements readily react with metals to form salts. Yung discovery nila from 1774 to 1940, so it spans centuries. Nagsimula yan sa chlorine, which is the first halogen discovered, up until astatine. No? Astatine, which is the last halogen discovered. So itong mga halogen, they are very reactive, no? But they are rarely found in their pure elemental form in nature. Usually mga diatomic sila. If not, in various compounds, matatagpuan natin yung mga halogens. So, tingnan natin yung mga physical properties of halogens. Halogens come in different forms. For example, yung fluorine and chlorine, they are gases. Bromine naman, liquid. Iodine and astatine, they are solids at room temperature. Meron din silang iba't ibang color like fluorine, medyo pale yellow. Chlorine naman, greenish yellow. Ang bromine, reddish brown. At saka yung iodine, meron siyang dark violet na color. And as you move down the group, yung atomic size nila nag-i-increase. No, ito naman yung general trend na pina-follow natin for all groups. Applicable ito. At syempre, yung atomic size, nakaka-apekto yan sa kung paano sila mag-react. Okay? Pero meron silang similarity silang lahat. Meron silang high electronegativity. Okay? And actually, itong fluorine, ito yung pinakamataas na electronegativity sa lahat ng elements. So, ibig sabihin ng mataas yung electronegativity, they love grabbing electrons from other elements. Okay? At ito yung dahilan kung bakit super reactive itong mga halogens. Ito lang yung ilan sa mga examples ng colors ng halogens in water. So yung chlorine, meron siyang yellowish value or color. Yung bromine naman, medyo reddish brown siya. At saka yung iodine, meron siyang tint ng purple. Tapos na tayo dun sa mga physical properties. Tingnan natin yung chemical properties of halogens. So halogens are electron-hungry elements in the periodic table. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, highly electronegative sila. Gustong-gusto nila yung electrons when bonded to other atoms. So they just need one more electron to achieve a full outer shell, which makes them very reactive or highly reactive. That's why they are strong oxidizing agents. No? They easily steal electrons from other elements. Generally, yung mga halogens, meron silang -1 oxidation state in compounds, pero minsan, higher oxidation state pwede rin. Bali, fluorine lang yung merong yung -1 na oxidation state among all halogens. So, yung fluorine, -1 lang yung sa kanya. Pero yung iba, they can have higher oxidation states like yung chlorine, bromine, iodine, astatine, they can have +1, +3, +5, +7, depende doon sa compound nila. Okay? And yung reactivity nila nagdi-decrease as you move down the group, with fluorine being the most aggressive, most reactive, and astatine the least. Okay? And because of their high electronegativity or high reactivity, yung mga halogens, marami silang participation sa iba't ibang chemical reactions. Again, itong fluorine, sinabi natin, pinaka-electronegative of all the elements, not just of all the halogens, pero of all the elements, ito rin yung pinaka-aggressive, okay? Pinaka-reactive, and yung astatine the least. Now, dito tayo sa mga iba't ibang halogen compounds. Yung halogens, reactive sila, and they form the most useful compounds in our daily lives. For example, sodium chloride, kilala natin as table salt. Siyempre, essential yan for our diet, no, sa food preparation, sa mga industrial uses. Hydrochloric acid naman, another halogen-based compound na mayroong role sa digestion. Of course, sa tiyan natin may mga hydrochloric compound tayo dyan. Yung mga gastric juices natin, component dyan yung hydrochloric acid. So, kung walang HCl, hindi natin ma-extract yung nutrients, hindi natin matutunaw yung mga pagkain natin. And then, yung muriatic acid, it's actually a super concentrated hydrochloric acid. No? So, maraming uses ang mga halogens. Another one, fluoride. No? Fluoride compounds sa mga toothpaste. Makikita natin yan sa mga toothpaste natin. Now, with fluoride, ganyan. So, makakatulong siya para sa strengthening ng enamel natin. Although, ngayon, maraming mga alternatives sa fluoride dahil sabi daw na nagpo-pose ng risk sa health natin ang fluoride compounds. So, ilan lang yun sa mga examples ng halogens at saka yung impact nila sa buhay natin. So, ngayon, focus tayo sa fluorine. So, nasabi natin kanina na yung fluorine, meron siyang role to keep our teeth strong. No? And syempre,
yung mga non-stick pan, no, may rule dyan ng fluorine. So, tingnan natin, yung fluorine kasi, once upon a time, ingredient siya ng refrigerants like freon. Ang freon, isang uri ng fluorocarbon. So, pag sinabi natin fluorocarbon, carbon compound siya, no, na merong fluorine. No? Pero may mga environmental concerns kasi dito na dulot or nag-lead to alternatives. Okay? Ano yung environmental concern nitong freons? Yung ozone layer depletion. Okay, yung mga freon, nagko-contribute siya sa ozone layer depletion. Okay? So, yung mga fluorine, matatagpuan din natin sa plastics, specifically yung Teflon. Ito na nga yung ginagamit natin sa mga non-stick pan. Yung Teflon, ang tawag natin sa Teflon, pinakatawag natin sa kanya is yung polytetrafluoroethylene or PTFE. Okay? Ito yung nagbibigay ng non-stick magic dun sa cookware. Sa medicine, ginagamit din natin ang fluorine, no? Dinadagdag yan sa mga drugs like antibiotics, antidepressants, anesthetics, no? Makikita natin later yung example. For example, nito yung ciprofloxacin. No? So, although hindi natin nakikita talaga directly yung fluorine, pero parang behind the scene yung trabaho ng fluorine. So, itong slide na to pinapakita lang yung repeating unit ng Teflon. Ito yung repeating monomer ng Teflon. So, and ito naman yung ciprofloxacin ginagamit sa panggamot ng UTI, sa STI, at saka sa mga RTI. So, tingnan natin yung iba't ibang uses naman ng chlorine, bromine, and iodine. So, isipin na lang natin yung drinking water. So, pasalamatan natin ng chlorine for that kasi ginagamit ito for water treatment. Sa mga water treatment facilities, no, hindi mawawala itong chlorine. Ginagamit siya para sa pag-disinfect, no, pinapatay niya yung mga harmful bacteria and viruses. Meron din yung role sa paggawa ng PVC. Okay? Mga PVC plastics. Ibig sabihin kasi ng PVC is polyvinyl chloride. No? So, meron siyang chlorine doon. Ginagamit sa pipes, sa cables, tsaka marami pang iba. Yung bromine naman, ginagamit siya as flame retardants para maiwasan yung mga pagkalat masyado ng apoy. Pero, hindi na siya masyadong ginagamit ngayon kasi yung mga safety concerns nito. Kasi yung mga brominated fire retardants or BFR, ina-add kasi sila sa mga plastic, sa textile, sa buildings. So, yung mga brominated radicals, ibig sabihin meron siyang unpaired electrons, nag-i-interfere siya with the combustion process. Ang problema, yung mga BFRs, nag-accumulate siya sa environment. At saka sa mga, sa health natin, meron niyang effects, specifically hormonal disruption. More specifically, yung hypothyroidism, tsaka goiter. Pwedeng mag-cause yan. Okay? So, binaban na itong paggamit nitong BFR. Ginagamit din siya para sa pag-drill ng fluids for oil and gas extraction kasi meron siyang lubricating and cooling properties. Pero, harmful naman siya sa marine life. Specifically, kapag ginagamit yung, kapag yung extraction process nasa dagat. No? Usually kasi ito yung ginagamit. Pero harmful nga siya sa marine life. And syempre, hindi natin kakalimutan yung iodine. No? Powerful antiseptic siya. And essential nutrient for thyroid function. Kaya nga, no, nagsimula yung mga iodized salt dahil sa health nila dito sa thyroid function. So, ayan yung mga halogens. Nakita natin yung impact nila, malaki yung impact nila. And then, tingnan natin halogens in everyday life. No? Nabanggit na natin kanina pero i-reinforce lang natin yung fluorine ginagamit sa ginagamit as ingredient sa toothpaste, ginagamit din as disinfectants, or even sa paggawa ng halogen lamp. Okay, so yung halogens, they are everywhere sa water purification. Yung chlorine and iodine, they keep our water safe to drink, no, by killing harmful microorganisms. Yung mga chlorine-based bleaches na common sa household cleaners. At sinisigurado yung mga surfaces, they are germ-free. May mga halogen lamps tayo gumagamit ng iodine tsaka bromine. At kasi yung halogen lamps, ang kagandahan sa kanya, long-lasting yung light. Bukod sa bright yung light, long-lasting din yung light. And sa photography, yung mga silver halides, they help capture images and film cameras. So, nakita natin maraming application yung halogens. And syempre, may mga safety considerations din tayo. Dapat careful tayo sa pag-handle ng mga halogens, lalo na yung mga makikita sa laboratory. Marami kasi sa kanila toxic, pag hindi toxic, corrosive, no? So wag na wag didikit sa kamay natin.
Huwag ding aamuyin, no? Isa sa mga rules natin sa laboratory, huwag na huwag inaamoy yung mga chemicals. Kung pwede, iwawap lang kung kailangang amuyin. Huwag na huwag hahawakan kasi pwedeng masira yung balat natin. At syempre, hindi pwedeng inumin yung mga chemical sa laboratory. Kaya dapat yung storage nito, safe dapat. Kapag hinahandle natin sila, merong supervision ng chemical technician or kung sino mang assign sa laboratory. O kaya magsusuot tayo ng mga protective gear para dito. Okay? So, ilan sa mga halogen compounds, yung mga chlorofluorocarbons, nasabi na natin, linked siya sa ozone layer depletion. Kaya may mga environmental concerns dito. So, titingnan natin yung process nito. So, kung maintindihan natin yung safety risk nitong mga halogen compounds, mas magagamit natin effectively, responsibly, safely itong mga compounds na ito. So, ito siya. Yung ozone layer, ito yung protective shield natin. Nag-absorb siya ng mga harmful UV radiation from the sun para hindi makarating sa atin. Pero may mga human activities na nag-cause ng significant damage to our ozone layer. Isa sa pinakang mga culprit nito, yung chlorofluorocarbons or CFCs. Okay? So, ang mga CFCs, once ginagamit sila nga as refrigerant sa mga refrigerators, sa mga aerosol sprays, saka sa mga air conditioning system. No? At akala natin harmless sila, pero na-discover ng mga scientists, meron silang devastating impact sa ozone layer. So, yung mga CFCs, kapag na-release sila sa air, no, pumupunta sila sa stratosphere, no, yung second layer ng ating atmosphere. Nandun yung mga ultraviolet light, no, binibreak apart. And then, anong nare-release? Yung chlorine atoms. Okay? Nare-release yung mga chlorine atoms. So, yung mga chlorine atoms, they are highly reactive. Kita natin, radical sila. Meron silang unpaired electron. Ina-attack nila yung ozone molecules. So, ang nangyayari dun sa ozone molecules, nagbe-breakdown yung mga ozone molecules. So, naapektuhan yung ozone layer natin. So, nababawasan yung protection natin, yung natural protection natin against UV rays. So, yung process na yun, nagko-continue lang yon. Yung chlorine atoms nare-regenerate. It causes further ozone depletion. So, yung tingnan natin, isang chlorine atom lang, it can destroy thousands of ozone molecules. So, anong resulta nito? Yung regions like sa Antarctica, they have experienced significant ozone thinning, no, leading to increased UV exposure. So, anong resulta nito? Increase yung risk sa skin cancer, cataracts, at syempre, environmental damages. Pero, syempre, ginawa natin to ng paraan, no? Meron tayong tinatawag na Montreal Protocol, agreement siya, international agreement para i-phase out na itong mga CFCs. So, mula noon, nakita natin na gumaganda na yung condition ng ozone layer natin. Yung ozone depletion, bumabagal, at saka yung ozone layer nga natin, it is on its way to recovery. So, kita natin, no, na yung tayong mga tao, meron tayong important role para sa protection ng ozone layer. Gumagamit dapat tayo ng mga eco-friendly alternatives para iwasan yung mga harmful emissions at para supportive tayo sa sustainable development. So, para i-conclude ito, kita natin yung halogens, marami silang tulong sa atin. Although, meron din silang risk, no, sa paggamit ng mga halogens. So, that's it.